Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-J-lovers. So may dinala sa atin dito isang amplified speaker. So problem nito ay wala siyang tunog. So hindi siya tumutunog, pero may power siya. So ating alamin yan. So ito na, binuksan ko na siya mga ka-J-lovers. Napansin ko agad dito ay yung mga pre-drive niya ay kinalawang. So bali ito pala yung loob niya. Kita nyo naman, maliit lang yung speaker niya. So wala siyang audio, kita nyo. Pero mag-tap tayo dito, wala siyang audio. So pansinin nyo yung mga pre-drive nito. So nakikita nyo ba, medyo kalawangin na yung mga paa. So obligado na tayong palitan lahat yan para okay. Kasi kung hindi mo naman yan papalitan, ganun din rin mangyayari niyan. Katagalan, masisira din yan. So kailangan talagang palitan. Pati yung isang jumper na yun, no? Kita nyo kinalawang. Yung mga resistor, parang wala naman ako napansin na medyo may kalawang. So lilinisan ko na lang yan siguro. Pero itong pre-drive, grabe. Almost lahat sila kinalawang. So gagawin natin, tanggalin muna to natin lahat yung mga pre-drive na transistor. Tapos papalitan natin. So tara, palitan natin to. Tanggalin ko muna siya. So bali, pansinin natin mga ka-J-lovers, tingnan nyo maigi. So yan o, kinalawang na, bali-bali na yung paa sa kabila dahil sa kalawang. Ito yung dahilan kaya siguro wala siyang tunog. So malalaman pa rin natin yan kung talagang ito lang dahilan pag nakabitan na natin ng bago. So magto-troubleshoot pa rin tayo yan. I-check natin yung voltage biasing, siyempre aalamin natin yan. So bali ito, nakakuha na tayo ng mga pampalit mga ka-J-lovers. So meron na tayong mga nakuha. So tinis ko na rin yan. So bali, bago natin siya ikabit, kailangan pa rin itis natin. So natis ko na siya. So kakabit ko lang to, tapos i-check natin ulit kung magno-normal na ba yung voltage biasing at magsasound na siya. So aalamin natin yan. So kabit lang natin to mga ka-J-lovers.
Bale, yan na mga ka-J-Lovers. Tapos na natin siyang maikabit. Yan, kita nyo. Nilinisan na rin natin siya. So, hindi pa nga tuyo. So, okay na rin yan. Dahil sa napalitan na natin to, subukan natin. Ito try natin. Mag-audio test tayo. Tapos mag-voltage biasing. So, isusubukan natin yan mga ka-J-Lovers. So, bali, yan, nag-audio test tayo mga ka-J-Lovers. Wala siyang audio. Saka, talagang wala siya, di ba? So, try kaya natin siyang tanggalin yung output muna. So, ang ginamit na output ay D2374. So, inisa-isa ko ito. So, same lang sila lahat. Pati yung mga pre-drive, chinik ko na rin. Baka kasi pagkabit ko ay nagkabaliktad o nalipat. So, hindi naman. Nagtataka ako, bakit wala siyang audio? So, wala pa rin siyang audio. So, naisip ko, tanggalin ko itong output at mag-voltage biasing. Feel labos to, kuyan, BB plug. Yun o, tinignan ko, tama naman yung kabit ko. Dahil matuloy na hiling mo. Ay. Wala yan ah. Tara, check muna natin siya. Tanggalan natin yung dalawang output. So, sa kabilang channel yan mga ka-J-Lovers. Check nga natin, 0.5. 0.5. So, OL. Okay naman to. Hindi naman shorted. Wala rin leak. Yung isa. Oh, parehas lang sila. Same lang. So, ibig sabihin dito sira mga ka-J-Lovers. Kaya naisip ko, but wala siyang voltage biasing din. Saka wala siyang audio. So, 0.5 naman. So, bali ito yung sa kabilang channel. Wala tong biasing sa kabilang channel. Sa kabila naman, meron. Kaya lang walang audio. So, tingnan natin ha. Check natin yung biasing. Tingnan nyo. So, kita nyo wala dyan, diba?
So uminit siya bigla dito nung hinawakan ko. So may konti siyang ugong. So kailangan ko siguro tong tanggalin rin. Tapos magche-check tayo. Ba't kaya uminit bigla? So napaisip ako bakit uminit siya bigla na itong output pala na to biglang uminit. Kaya inisip ko baka may tama yung speaker. So ang ginawa ko dito, nag-change ako ng speaker para malaman ko talaga. Pero tinanggal ko muna tong output para i-check pa rin kung okay siya, kung hindi ba siya shorted o leak, o talagang okay siya. Kasi kung okay siya, kabit natin siya ulit, tapos natin mag-check ng voltage biasing. So malalaman natin kung bakit hindi ito tumutunog. Saka bakit uminit kanina. Nagtaka lang ako mga ka-J-lovers. Baka sira yung speaker, hindi pa natin alam. Kaya mag-change ako ng speaker dyan. Kung ano kasi ginamit kong pansugpon? Ha? Ano, pwede yung piling mana yung parang klase ba? Dito nagkamali ako mga ka-J-lovers. Tingnan nyo, naka-DC pala ako. Hindi ko sinet sa diode. Kaya nung pag-check natin, hindi natin makuha o hindi natin masukat. Yan, okay naman siya. Hindi naman shorted, pero bakit siya uminit kanina? Kaya sabi ko baka may problema yung speaker. Pinalitan ko siya ng speaker yung ginagamit ko. So kita nyo, okay naman yung output. So wala namang problema. Ayun, okay siya, di ba? Send mo ni Sir Gano. Monitor po. Ganun box na. Diba? Hindi mahal. Okay. 19 box pa ka. Bali ito, tinatanggal ko na yung speaker niya dyan, inalis na natin. Kasi papalitan ko na siya ng ginagamit ko na speaker para makacheck na rin tayo. So bago ko kinabit yung speaker dyan, nag-check muna ako ng voltage biasing. Nagtataka kasi ako bakit uminit kanina. Saka wala siyang audio. Oh, output 19 volts. So 1.3, you know, 0.143, okay yan. Kasi pag tinap mo yung audio niyan, input, tataas din yan. So dito wala. So bakit kaya uminit kanina? Nagtataka talaga ako. So troubleshoot lang natin to, hahanapin natin kung bakit may normal yung biasing dito, uminit, pero wala siyang tunog. So aalamin natin yan ha. Pwede pa. So panoorin nyo na lang kung ano yung ginagawa natin. Dakulaon eh. 4.7 amperes. Oh, kaya mahal. Kaya mo bagag. Nakita nyo mga ka-J-lovers, nag-check ulit tayo ng biasing, wala pa rin siya. So dito sa kabila okay yung biasing natin, pero nag-init siya kanina. Kaya try ko ulit siyang kabitan ng output. Kung mag-init pa siya, papalitan ko lang siya ng speaker. So malalaman natin yan pag na-try na natin. Ang positive. Yan yung part number na sinabi ko na kanina sa inyo. 2374A. Dahil ko aram kung makakuha ka kaning babaon na amperahe. Yan, kabit lang natin to dahil good naman siya. Tapos lagyan natin siya ng speaker na ginagamit ko. Audio test tayo. Titignan natin kung magkaka-audio na ba. Ang 2 amperes ng araw ganing design, may 250, may 300. 2 amperes na. Sa emo, less than ta. Dahil nga nag 1 ampere. Pero ang masusakitan ka kayo ang plug. Plug ang masusakitan ka kayo. Tapos ang voltahe sa 19 volts bagay sa imo.
Bali dito, gagamitin ko na yung speaker na ginagamit ko para iwas hinala tayo. Kasi kung ganun pa rin, wala pa siyang audio, ibig sabihin wala namang problema siguro yung speaker niya. So, kung uminit na rin. So, malalaman natin yan. So, gamitin ko lang tong speaker ko na ginagamit. Tapos, try natin siya mag-audio test. So ayan, kita nyo naman mga ka-J lovers, wala talaga siyang audio, diba? Walang wala talaga. Pero okay yung voltage biasing niya, pero wala siyang audio. So aalamin natin yan, i-check natin kung bakit wala siyang audio. Wala talaga siya, di ba? Sa kabilang channel, talagang wala siyang voltage biasing. Dito, almost nasa normal yung voltage biasing, pero wala siyang audio. So, i-recheck natin siya, hanapin natin kung ano ba yung dahilan, kung bakit wala siyang sound kahit okay yung voltage biasing niya. So bali inalis ko yung yung jumper nito na sinabi ko sa inyo kanina, medyo may kalawang siya pero hindi naman totally talaga siya kinalawang. Yan, palitan natin tapos ulitin natin mag voltage ay mag audio test. Ulitin natin ulit.
So yan mga ka-G lovers, nag-check ulit ako ng voltage biasing 186, 0.186. So nasa normal talaga yung biasing nito. So tataas yan pag pinindot mo yung input niyan. So hindi siya tumataas kanina. So recheck tayo, kaya tingnan nga natin ulit kung bakit na na wala siyang audio. So bali ito, dahil wala pa rin siyang audio, mag-check tayo ng voltahe dito sa main capacitor. Susukatin natin kung umaabot ba dito talaga. Pero may bias siya. Diba, nakakapagtaka. Pero susukatin pa rin natin. Tara, tingnan nga natin. So, bali meron tayo nasukat na 23 volts. Positive yan na. Tapos sa kabila, negative 23. So, ibig sabihin, okay. Tuyurin lang natin kung saan umabot yung negative 23. Umabot naman dito sa sa pre-drive. Tapos, ito naman, isa, pati natin yung positive. 23, ito. Umabot sa pre-drive. Yung isa, umabot sa pre-drive, may parte siyang hindi inabot. Hindi umabot. Ulitin natin. Ito siya. Ito, lilipat siya dito. 2.2 na lang. Nagets na ba? Ito, positive. Ay, balik na rin natin yung test lead. Positive, 23 yan. Ay, 23, 24. Punta siya dito. Lilipat siya dito. 2.2 na lang. Yan, lapit natin. Para maintindihan nyo. So, ito yung sinukat natin. Filter pa, ayan ng filter capacitor. Dalawa yan, positive and negative. Ito yung positive. Dumaan siya dito, hindi ko alam kung resistor jumper yan, 2.2 na lang. Pero ito, normal, umabot siya. Yan, dito, 2.2 na lang. Dapat, 23 din yan. Kasi papunta yan sa drive, o pre-drive. So, natatakpan pa nito. Alisin kaya natin itong stick glue para malaman natin kung anong nakatago doon sa ilalim ng stick glue na yon. Bali nung tiningnan ko, jumper siya mga ka-G lovers, jumper. So talaga dapat mayroon siyang voltahe papunta na dito sa pre-drive natin kasi jumper lang yon. O kung maging resistor naman yon, mababa lang yun o fusible. So tanggalin lang natin to. Yan. Yan, 23 volts mayroong pantira. So kailangan na natin i-discharge to. Hanapin ko lang yung sa step ng transformer ko. Magsusulda kasi tayo, delikado rin yan. So safety first mga ka-G lovers. Tingnan nyo maigi yung safety muna. Tulad yan, may tirang capacitor. Minsan nakakalimutan ko din yan. Kaya minsan nagugulat ako nang nagsusulda ako. Nasi-short ko. Yan, biglang nag-i-spark. Ang delikado kasi dyan, habang tunaw yung lead, nag-spark. Yan, delikado yan. Kaya iwas-iwas pa rin tayo. So safety first. So dinischarge natin. Saka ko to inalis. Yan. Kanina, may charge pa yon kasi nagsulda lang ako, hindi ko pa naman tinanggal. Kaya okay lang. Hindi ko naman ginagalaw pa, sinusulda ko lang siya. So ngayon, tinanggal ko na, kaya dapat i-discharge ko na yon. Tingnan nyo, kinalawang yung jumper. So, yung jumper wire natin. Wala na talaga tong papasok doon. 2.2 na nga lang. So, dumarating sa kanya.
So, papalitan lang natin to, tapos titingnan natin kung magkakaroon na ba ng audio. Pag nagkaroon na to ng audio, titingnan natin sa kabila, ititis natin kung magno-normal na ba yung voltage biasing. Pag hindi pa rin, recheck tayo doon sa kabila. So, medyo mahirap-hirap din sa kabila din. Kasi, hahanapin pa natin. So, dito, okay na kasi yung bias niya, kaya lang hindi buo yung audio. So, ito, sa resistor yung ginamit ko na pan jumper, yung kanina. So, tara, palitan lang natin. So, wait lang mga ka-J-Lovers, palitan lang natin to. So, kabit ko lang to So, may bumili, kaya pinus ko muna. So, ikabit lang natin, medyo nahirapan tayo sa pagkabit nito. Yan, ikabit na lang natin. Tapos, testingin natin ulit yung audio nito. Kasi kung magkaroon to ng audio, tapos stop natin ulit. Kasi dapat yung ganito ng design. Iba kasi yung biasing nito, nasa 1 lang yan o 0.1. Tapos pag nagka-audio na, saka yan tataas. Dapat umabot yan 2, 3. Depende sa in-input mo. O pwede mo naman itap para mahalata mo na okay na yung biasing mo kasi tataas yan. So, ganyan yung technique niyan para malaman mo kung normal ba yan talaga. So, lagi ko naman yan tinuturo sa inyo pag mga mababa yung biasing o wala siyang biasing talaga, totally wala siyang biasing. Kailangan tap o lagyan mo siya ng input para makuha mo yung biasing niya. So, ginagawa ko lagi yan. So, okay. Kita nyo, may audio na, di ba? So, pag-check natin ang bias, umabot na siya ng 0.2. Kasi nag-input tayo, nag-audio test tayo, kaya tumaas siya. Pero pag tinasan mo pa siya ng signal na audio, mas lalong tataas pa yan. Naabot pa yan ng 0.3. So, sa kabila, wala siyang audio. So, bali, yun na naman ang i-check natin. O, kita nyo, may audio na siya dyan. Sa kabilang channel naman yung ayusin natin, i-trace natin kung bakit wala siyang biasing. Bali, pag-check natin dito sa kabilang channel, inisa-isa ko lang yung resistor. Yan. So, chinek ko lang. Almost okay naman yung mga resistor dito. Yan. Nilat ko na to. Chinek ko lang. So, hindi ko na siya tinanggal. Chinek ko lang talaga dyan nakakabit. Na didetect naman ng multimeter natin. Na nakikita ko na almost lahat naman yung mga resistor ay nasa range niya, o ibig sabihin good siya, kaya masasabi ko okay yung resistor. Kaya nag-recheck pa ako, nanap ko pa rin sa ibang parts na baka may problema, kasi yung pre-drive transistor pinalitan na natin. So ang pwede na lang natin i-check dyan yung resistor, tapos yung diode. So yan na lang yung pwede natin i-check. So almost nilahat ko na itong mga resistor na to. Yan, almost nilahat ko na yung mga resistor na to. Almost nasa range siya. Sabi ko nga nasa range pa siya, kaya masasabi kong okay pa siya. So walang problema. Yan o, okay yung resistor natin. So bali next natin ay check natin yung diode, kasi diode na lang ang hindi natin na-check dyan. Yung signal diode, meron dito ng dalawang signal diode sa kabilang channel. Sa kabilang channel ganun din, bali tig dalawa sila.
So 4148 yung part number niyan. Check nga natin. So check natin itong nasa may bandang taas. Oh, ang baba. Mukhang shorted siya. Sa kabila naman, OL, balik rin natin, dapat meron siyang 0.5 volt. So okay yung sa may bandang baba. So tanggalin natin tong signal diode, ay hindi pala signal diode, signal diode na to. Tanggalin natin, tapos actual natin i-check na hindi nakakabit para makasigurado tayo. Pag talagang may leak o shorted siya, palitan natin. So tanggalin lang natin muna mga ka-G-lovers para ma-check talaga natin na wala siya dyan nakakabit, para sigurado tayo. So medyo matigas lang tanggalin kasi nakabalik ko yung paa ng diode. So pasensya na sa ingay kasi mayroon nagtatrabaho sa may daan, kaya medyo maingay. So wait lang mga ka-G-lovers, tanggalin lang natin to. Yun, okay, natanggal na natin siya. Check natin ang actual na hindi siya nakakabit. So check nga natin. So kita nyo ang baba na siya, almost nasa shorted na rin siya. So kahit paano mag-buzzer na rin to pag chinik natin sa buzzer checking yun. Binaligtad natin, ganun pa rin. So napakababa na yung voltahe niya. Yan o, nasa 0.1 na lang. So kukuha lang ako ng pampalit para mapalitan natin, kasi yung problema ng kabilang channel natin ay wala siyang voltage biasing. Baka ito na yung dahilan kaya wala siyang voltage biasing. So nagpalit tayo ng pre-drive, ganun pa rin. Nilahat nga na natin yung pre-drive transistor, ganun pa rin na wala siyang biasing. Tapos chinik natin yung resistor, okay naman lahat ng yung resistor. So sa diode tayo nagka-problema pala dito sa diode. So 0.5 okay na to. So kabit lang natin ito mga ka-G-lovers, tapos check tayo ulit ng voltage biasing. So kahit napakaliit yung board na to, kahit pa paano pinapahirapan tayo ng mga ganito. So hindi basta-basta yung pag-aayos ng ganito. Kaya tiyaga lang talaga, tiyaga lang. Yan lang yung pinaka-importante dyan. Saka marunong ka dapat mag-check o mag-test ng mga parts. So okay, kabit lang natin to. So bali next natin ay check tayo ng voltage biasing. Dito na magkakaalamanan kung talagang normal na ba yung voltage biasing ito. Pag hindi pa rin, no choice tayo, recheck ulit tayo. Wala na tayong ibang ma-check dyan talaga yung resistor. Baka may nag-change value. Pero chinik ko kanina, almost okay. So hindi pa naman naglalayo sa range niya. So yan, nakasit na tayo sa DC. Check tayo ng voltage biasing. So yun, sinasabi ko sa inyo, 160 plus, yung 166. Ibig sabihin, good na yung biasing. Pag nag-tap tayo sa audio niyan, ay tataas na lang yan. So kabit na lang natin yung output na to. Tapos check tayo ng audio. So resolder lang natin to mga ka-G-lovers. So, bala yan na mga ka-G-lovers na ikabit na rin natin, na resolder lang natin.
So para sigurado tayo, check pa rin tayo na voltage biasing kung almost the same na sila. So check nga natin, meron na tayong 0.1800 plus, basta 800 plus. So sa kabila 184, parehas din 181, sa kabila 180 plus din, so same lang 85. So di na naman naglalayo. 181, 180. So pag nag-tap tayo sa audio niyan, tataas yan, tingnan nyo may yan, tap tayo, yan, umabot siya ng 2. Pero pag signal ng audio yung nilagay mo dyan, naabot pa yan ng 0.3. So nagets nyo ba yung ginagawa natin para malaman natin kung normal yung biasing. So next natin, lagyan natin to ng speaker. Sa kabilang channel naman tayo maglalagay ng speaker, tapos mag-audio test tayo. So, aalamin natin kung malinaw ba yung audio. So pag malinaw yung audio, siyempre kabit na natin to lahat para makapag-testing na tayo ng music. So okay na yan, goods na tayo dyan. So tap tayo, tingnan natin. So ayan na mga ka-J-Lovers, kita nyo naman okay na tayo dyan. So meron na tayong audio. So sa kabila naman, yan, resolder ko lang yan, ay lagay ko lang yan. So same na sila, diba? Yan, okay na sila parehas. So next natin, ikabit ko lang to lahat, tapos mag-testing na tayo sa music dahil okay na yung left and right audio natin. So tara, kabit ko na lang to, yung mga connection natin, tapos patugtugin na natin. So kanina tinanggal natin yung pinaka-speaker niya. So kabit ko, tingnan natin kung hindi ba sira. So hindi natin bibiglayin lang, baka kasi may sayad na tong speaker na to ay iinit to. So tingnan nga natin. Okay yung audio, hindi naman uminit yung output. Ibig sabihin okay pa yung speaker, hindi naman sayad. Talagang may mali lang kanina. So yan, okay na siya, di ba? May audio siya, hindi naman uminit yung output. So next natin ay kabit ko lang to lahat para sa testing na tayo ng music. So titestingin na natin sa music. Ayos na baga. Kaso sa